Di mo dahil magabi dahil. Dua ka bunk bed. Ano yan na? Pero dress ata. Okay, okay. Wait. It's okay. Dili sa ako ano mo, ko. Di man. Sibog. Tyrese. No, Tyrese here. Tyrese, where are you going, Tyrese? Here. Dito kami sa hotel buffet. So, ayan, hanap tayo ng pagkain na gusto natin kainin. Kakain na tayo dahil it's lunchtime na. Bili pa ako nito. Ayan. Coconut shake is for 5 ringgit. Para sa mainit na panahon. It's 5 ringgit, so it's about 60 pesos for one small coconut shake. So guys, kakaikot namin, nagpapamassage muna kami dito sa malapit lang sa shopping center. So bali yung isang oras ay 58 ringgit. So nasa 700 pesos ang pagpapamassage. Alright. Mas gusto ko kasi lalaki ang nagmamassage ng aking paa dahil malakas sila. Kailangan ko ng malakas para sa aking paa. Vanilla.
ya. I see her. Yeah, this so bad. Hi guys, dumating na kami sa bahay. Iniwan muna namin si Cathy doon kasi nga yung anak ko hindi mapakali. Minabuti na lang namin umalis. Sabi ko kay Aso, kay hatid mo na lang kami dito sa bahay natin. Tapos ikaw na ang sumundo kay Cathy. So nangyari, tumawag si Cathy sa akin. At nandun na yung results kasi pina-ECG pala siya ng doktor. At may blood test din. So lahat ng test ay ginawa sa kanya. So yung result is mataas pala yung bilirubin niya at 3 enzymes na matataas din. So sabi ko sa kanya na bigyan na lang, humingi na lang siya ng gamot from the doctor. Bigyan na lang siya ng reseta ba para siya na lang, sa labas na lang kami magpapa ultrasound kasi yung hospital na pinuntahan namin is medyo mahal. Ayaw ni Cathy doon. Pero okay lang naman kasi nagawa na yung ECG, blood test doon na. Tapos in emergency siya doon. And siguro yung mga babayaran is siguro mga 15,000 pesos. So 1,000 plus ringgit. And ayun, sabi ko wag kang mag-alala. Basta importante is okay ka. Ipitar siya na Aso ka nga ngayon. And then sa labas na lang kami magpapa yung mga kailangan talagang mag whole body check up na lang. So sabi niya ayaw niya kasi doon talaga magstay. So naintindihan ko kasi pag sa hospital ka talaga nag-stay, parang mas lalo kang magkakasakit knowing her na ayaw niya talagang makaka-feel ng mga ganyan. Sino naman ang may gusto, di ba? So mamaya pag-uusapan namin, sinundo na siya ni Asoka. And then nag-usap kami tatlo mamaya kung ano yung dapat gawin. Siguro papa-take leave ko muna si Cathy, pahinga muna siya. Ewan ko kung ilang araw yung gusto niyang pahinga, siya na yung bahala. Kahit wala na munang yaya yung anak ko, ako na muna ang mag-ano ng lahat. Yun nga lang, medyo sobrang kala ko yung sa pagda-diet niya gastritis, hindi pala. Ganun talaga ang buhay, no? Dapat hanggang maaga pa sa mga mag-healthy living na. Kasi siguro yun ang price na pipay mo kasi yung kabataan mo ay parang inaabuso mo yung sarili mo. Syempre, dito sa Malaysia kasi pag mga OFW, ganun. Ang lifestyle ay iba. Kaya dapat talaga mag-healthy living pa hanggat while still young. Para hindi ma-accumulate katulad ngayon nangyari sa kanya. Ayan, may something sa liver. So, pero okay naman, hindi naman siya sobrang bad talaga. But we'll see, pag-usapan mamaya at gusto kong makinig sa kanya o marinig sa kanya kung ano talaga yung sinabi ng doktor. Kasi wala ako doon kasi umuwi kami dito sa bahay. At ngayon, papaliguan ko muna si Tyrese dahil ay nag-poop siya. Chika-chika tayo mamaya guys. And yun lang, medyo sad ako sa nangyari sa kanya, but now we hope for the best and positive lang tayo at may magagawa pa naman. Hindi naman yung end of the world na. So, see you guys later. Guys, ma-share ko lang dahil ito napakaganda na ng kuko ko. Mahaba na siya. I-share ko lang talaga, binideo ko para may babalikan ako, makita ko kasi bihira akong magpahaba talaga ng kuko dahil nga itong kuko very weak. Hindi siya katulad ng iba na
ano lang, parang mabilis lang tumubo yung kuko. Tapos matigas pa, yung parang very strong. Kasi yung sa akin, yung kuko ko, yung buko, manipis. Tapos yung kuko ko din, ano naman sa kasi pareho lang yung vitamins nun, di ba? But iwan ko ba, ano, very unlucky ako dahil wala akong sobrang like vitamins dyan sa ano, kahit anong gawin ko, hindi talaga siya tumutubo na sobrang strong yung kuko, tapos haba. So ganito lang siya. At ngayon, binidyo ko talaga kasi kailangan ko na siyang putulan. Dahil nga si Cathy ay gusto ko siyang magpahinga muna. Huwag muna siyang magtrabaho siguro mga 1 linggo. Kaya kailangan kong putulan dahil mabilis akong kasi parang I move very fast. Ano sa Tagalog yon? Tendency na ma-hurt si Tyrese dahil lahat na lang ng mga gawaing bahay ay ginagawa ko, tapos mabilisan talaga. So kailangan ko talagang putulan na sobrang maiksi. So i-share ko lang kasi effort talaga. Lagi ako nagpapa-gel kasi nga pag may gel merong hardener na nilalagay, kaya ganyan siya. Pero bye-bye, goodbye kuko. Anyway, it's for the best naman, so okay lang. Share ko lang sa inyo guys baka siguro may mga babae dyan na nakaka-relate sa akin na gusto magandang kuko, pero hindi naman, parang sobrang effort talaga. Merong babae talaga maganda yung buhok. Ako naman, dapat effort talaga kasi hindi ako binigyan ng ganyang talento ng Panginoon. So anyway, goodbye. I need to take care of my son, kaya hands-on sa bahay, 24/7. Wala mo ng tulong. Okay lang. Kaya nagpapahaba ako ng kuko guys. Try lang ba? Kasi pangit talaga yung kuko. See? Kaya ngayon, may balik na naman sa dati. Pero okay lang. Para naman sa ikabubuti ng ating buhay. Anyway, I'm just letting out how I feel inside dahil para may kausap ako at may share yung sakit.